Magandang gabi po sa inyo lahat, sa ating manggagawa, sa ating mga kapatid ni Kristo, sa ating pastor, higit sa lahat sa ating mahal na Panginoon. Dire-diretso na po tayo sapagkat mahaba-haba yung ating pag-aaralan. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong gabi nito ay ang tunay na kapangyarihan ng ngalan ng Panginoon. Okay? The name of the Lord, the power, the true power of the name of our Lord. No? Ito pangalan nito kapatid ay may kapangyarihan sapagkat mababasa natin sa Proverbs chapter 18 verse 10. Ang pangalan ni Yahweh ay isang toring matibay, tinatakbuhan ng matuwid at doon siya'y tiwasay. This is, the Lord is my tower, sabi dito. For the Lord is my tower, His name is my tower, and He gives me the power. No? So, ito yung sinasabi din sa Jeremiah 10:6, walang gaya mo, O Yahweh, ikaw ay dakila, at ang iyong pangalan ay dakila sa kapangyarihan. No? So, pangalan talaga ng Diyos ay dakila sa lahat. So, fast forward tayo na panahon ng ating mahal na Panginoon Kristo nung siya ay gumawa ng mga himala sa pamamagitan ng mga apostol sa Acts chapter 4 verse 12. Walang kaligtasan, sabi dito ni Pedro, walang kaligtasan sa kanino paman sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas o ikaligtas. No? Kung walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Kristo. At sa famous na Philippians chapter 2 na sinabi ni Pablo, kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Ibig sabihin ng pangalan ng Panginoon, pangalan ni Kristo, ay higit sa lahat ng pangalan. Ibig sabihin, this is unique na sa Kanya lamang upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo na siya'y Panginoon. No? That is Adonai. At yung pagluluwalhati sa ating Panginoong Jesucristo ay ikakaluwalhati din ng Diyos Ama sa langit. Okay? So makikita mo dyan na kapag ipinahayag natin na ang pangalan ni Kristo ay Adonai, that Jesus Christ is Lord, at ang pangalan niya ay may kapangyarihan sapagkat lahat daw ng mga tuhod ay luluhod sa Kanya. Ibig sabihin meron itong otoridad, pero itong kapangyarihan. At ang bawat labi at ang bawat dila ay sasabihin na siya ay Panginoon. At pag ginagawa daw natin ito ay ikinululuwalhati din naman ng Ama na nasa langit. So, meron talagang ganap na kapangyarihan ang pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen po ba? Sa mga verses lamang, marami pang verses, kapatid, pero yun lamang yung pinili ko, Old Testament at New Testament. Ang pangalan ng Diyos ay may kapangyarihan. Pero, ito ay mabisa lamang sa mga totoong nasa Kanya. Sa totoong na kay Kristo Jesus. Kung wala kay Kristo, ang pangalan niya ay walang bisa. Ini pag-aaralan natin ngayong gabi na ito. No? Kasi lagi natin sinasabi na sabihin mo lang ang pangalan ni Jesus at yung mga demonyo ay aalis. Isigaw mo lang yung hallelujah, praise the Lord, at yung mga espiritu ay lalayuan ka. Pero ang tanong, may otoridad ka ba? Totoo ba may otoridad ka sa ngalan ni Kristo na gumawa ng mga bagay na ito o wala? No? So ito yung pag-aaralan natin ngayong gabi na ito. Bakit natin nasasabi na mabisa lamang ang ngalan ni Kristo kung ikaw ay nasa Kanya? Basahin natin kapatid sa John chapter 15 verse 4. This is the chapter of the true vine. Sabi natin mahal na Panginoon Kristo, siya lamang ang tunay na puno ng ubas. At sa verse 4, kayo'y manatili sa akin. Ibig sabihin tayo nakadugtong sa Kanya bilang puno na may ugat na nagbibigay ng sustansya. Tayo'y manatili sa Kanya at ako'y sa inyo, sabi ng Panginoon. Bakit? Gaya ng sanga, tayo daw mga sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang ito'y nakakabit o nakadugtong sa puno. Naniniwala po ba kayo? Na ang sanga, kapag hindi siya nakadugtong sa puno, hindi siya magbunga. Yan po ba? Ikaw ay sanga, pero wala kang bunga. Kasi hindi ka nakadugtong sa puno. Ang puno dito, kapatid, ay ang ating mahal na Panginoong Kristo. Siya, ang puno ay may ugat. Amen po ba? At siya ang nagbibigay ng sustansya sa atin. Kung tayo hindi nakakabit sa Kanya o nakadugtong sa Kanya,
wala tayong magagawa. Sabi dito, malibang kayo'y manatili sa akin. Ito yung sasabi ng Panginoon Kristo. Thus, kung tayo wala kay Kristo, hindi natin makukuha yung kapangyarihan ng kaharian ng Panginoon. Is this logical? Yes. Those who are out of Christ will never have the power of Christ. But if you are in Christ, then you will inherit the power of Christ. Is this logical? Yes. That's John chapter 15. Kasi kapatid, bakit ito mahalaga? Kasi minsan, akala ng isang tao, basta alam na niya yung pangalan ni Kristo at kung ano ang kayang gawin ni Kristo, basta alam lamang niya na si Kristo ay nakapagpalayas ng mga demonyo, nakapagpagaling ng mga kasalanan. E di gamitin ko ang ngalan ni Kristo sa mga tao. Akala niya, basta alam lang niya ang pangalan ni Kristo ay makakagawa na siya ng mga makapangyarihang gawa sa ngalan ng Panginoon. That is sabi nga nila, ito yung pinaka-matinding paglupan-loloko ng mga modern Christians, no? Sa mga tao. Na akala nila kapag alam lang nila ang pangalan ni Kristo, ay ganun na lamang. Mag-yes ka lamang sa altar calling, ay ganun na lamang. No. Hindi po ganun. Sapagkat hindi po lahat ng may alam sa pangalan ni Kristo o tumatawag sa Kanya na Panginoon, ay totoong sa Kanya. Diba? Pinag-aralan na natin to. Ito, so, merong isang talinhaga dito ang ating mahal na Panginoon sa Luke 18:10-14. Meron daw dalawang tao na pumunta sa templo. May dalawang lalaki na pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa ay pariseo, ang isa ay maniningil ng buwis. Sino ang pariseo dyan? Yung pariseo, kapatid, ay yung tagasunod ng batas ng Diyos. Sila ay mga relihiyosong tao. Sila yung mga maganda, yung mga pananamit. Kumbaga sa mga araw na ito, sila po kapatid yung mga nagsasabi na kung lalaki ka, dapat ganito yung ginagawa mo, dapat ganito yung suot mo, para sundan mo yung mga utos ng Diyos. Sila yung stricto sa pagsunod ng Diyos. Yung mga pariseo, kapatid, mga relihiyosong mga tao na nalangin sa kalsada, etc. Tapos, meron pang isang lalaki. Isa siyang maniningil ng buwis. Noong unang panahon, kapag ikaw ay naniningil ng buwis, ikaw ay nagtatrabaho para sa mga Romano. At kung ikaw ay nagtatrabaho para sa mga Romano, ikaw ay gumagawa ng pagkakasala sa Diyos. Sapagkat pati yung pera na dapat salin para sa templo ng Diyos ay ninanakaw mo. No? Kaya tawag sa kanila, mga maniningil ng buwis ay mga magtanakaw. Sila yung mga corrupt. Sila yung mga ginagamit ng mga kasangkapan ng Roma upang kikilin ang pera ng mga Hudyo. So, ang maniningil ng buwis nito ay isang makasalanan at ang pariseo nito ay isang inaakalang isang matuwid na tao. Okay? Tignan natin kung ano nangyari sa kwento na yan. This is just a parable. Okay? Sa 11, ang pariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, sabi niya, pinasasalamatan kita na hindi ako, no? This is negative. Lord, I thank you that I am not the same, di ako kagaya ng ibang mga tao na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangangalunya o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. Ibig sabihin, in other words, sinasabi ng pariseo nito, Diyos, nagpapasalamat ako na hindi ako kagaya ng isang makasalanang tao na ito. Sino yan? Sino nasabi dyan? Isang pariseo na relihiyoso, nag-a-attend ng church, na pupunta sa templo, nag-aaral ng mga pag-aaral sa templo, gumagawa ng batas ng Diyos, tapat na gumagawa ng batas ng Diyos. Ibig sabihin, sa mga panahon na ito, sila kapatid yung mga totoong relihiyoso na nakikita natin sa mga churches natin, na every Sunday nag-a-attend, every Wednesdays nag-a-attend, maganda yung suot pag pupunta sa church, lagi nakangiti, etc. Sila yung mga yan, mga relihiyosong tao. Kaya sabi niya, Panginoon, hindi ako kagaya ng isang makasalanang tao na ito. Isang relihiyosong tao na nagsasabi na hindi siya kagaya ng isang makasalanang tao. Pero mayabang niya kung anong ginagawa niya. Sabi niya, 2 ulit akong nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapu sa lahat ng aking kinikita. Relihiyosong tao ba yan? Yes. Ginagawa niya, tinutupad niya ang batas, nagbibigay siya ng ikapu, which is the law of God. Siya ay nag-aayuno, which is
also one of the laws of God. Na ito, bilang pariseo, kailangan nag-aayuno. Tinutupad niya ang mga utos ng Diyos. Amen po ba? Totoo nga, na relihiyoso siya. 13. Subalit ang maningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw tingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadabukan ng kanyang dibdib na nagsasabing, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Ang maniningil ng buwis ay nasa malayo sa altar kung saan sila nanalangin, at siya, dinadabukan niya ang kanyang dibdib na nagsasabing, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, mahabag ka sa akin. Pero ang isa ay nakatayo sa malapit sa altar, isang relihiyosong tao na tinutupad niya ang mga utos ng Diyos sa mga panahon na yon. Pero tinan natin kung sino yung kinulundan ng Diyos sa dalawa. Hulaan niyo kung sino. 14. Sinasabi ko sa inyo, na naog patungo sa kanyang bahay ang tao ito na inaring ganap sa halip na ang isa. Sino daw yan? Ang maniningil ng buwis. Sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. Ano yung pinapatunayan nito, kapatid? Ang mga relihiyosong tao ay maaaring gumagawa ng mabubuting mga bagay. Yan po ba? Ang pagbibigay ba ng ikapu sa templo ay mabuting bagay? Ang pagsuot ng mga panunuot na maganda bago papasok sa templo ay mabuting bagay. Yung pag-aayuno ay isang mabuting bagay. Yes. So ang relihiyosong tao ay maaaring gawin lahat ng mga mabubuting bagay. Ano po ba? Pero hindi lahat ng gumagawa ng mabuti at mukhang gumagawa ng tama ay sa Panginoon. Yung tandaan mo. Hindi lahat ng mga relihiyosong tao ay sa Panginoon. Sapagkat mayroong mga tao na mukhang relihiyoso sa panlabas. No? Mukha sila talaga sumusunod sa mga batas na tuntunin ng Diyos. Pero ito'y sa panlabas na anyo lamang. No? Mukha silang relihiyoso, pero ang totoo, sa loob nila, sila ay mga arrogante at mga makasalanan. No? Bakit? Kasi hindi po tumitingin ng Diyos kung ano yung ginagawa niya natin sa panlabas, kundi tumitingin ng Panginoon sa ating mga puso. Ano yung problema ng relihiyosong tao na yan? Bagamat tama ang ginagawa niya sa paningin ng tao, pero sa paningin ng Diyos ang kanyang puso ay masama, sapagkat ginagawa niya lamang ang mga bagay na iyon, una, upang magmayabang na hindi siya kamukha ng isang makasalanang tao, na maging arrogante sa mga makasalanang tao, and pangalawa, na siya ipagtrabaho ang kanyang kaligtasan, na hindi umasa sa isang tagapagligtas. Mukha nga siyang relihiyoso, pero nililigtas niya ang kanyang sarili, at ang taong nililigtas niya ang kanyang sarili ay hindi kailangan ng tagapagligtas. Thus, hindi niya kailangan si Kristo sa kanyang buhay. Thus, wala siya kay Yesu Kristo. Amen po ba? This is logic. So sa Matthew 7, verse 21 to 23 is the Sermon on the Mount. Ang ating mahal na Panginoon Kristo ay nagbigay ng ganitong babala. Hindi daw lahat ng nagsasabi sa Kanya, Panginoon, Panginoon, ay pupunta sa langit. Basahin natin, Matthew 7, 21 to 23. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, sabi niya, sa Kanya, bilang Panginoon, 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 ay papasok sa kaharian ng langit. Sino kausap niya dahil? Yung kanyang mga disipulo. So ito mga tao nito ay mga mananampalataya kay Kristo. Ito mga tao nito, ito yung mga sumusunod sa Kanya, sila yung mga nananampalataya sa Kanya. Pero sabi dito na hindi lahat sa inyo na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Sino din makapasok sa kaharian ng langit? Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ibig sabihin, yung mga totoong tumutupad ng mga kautusan ng Diyos. Ano yung ibig sabihin yan? Ibig sabihin, kapatid, yung mga totoong nasa puso talaga nila na gawin at sumunod sa mga alituntunin ng Diyos.
Yan yung mga totoong tao na yan. Kasi mayroong mga tao na magsasabi na sila'y kay Kristo, nagpabautismo kay Kristo, nag-a-attend ng church lagi, pero ginagawa pala nila ito upang i-impress lang pala si pastor. Ipakita lang kay pastor na nag-a-attend siya ng church, na nagpa-bautismo siya, pero wala sa kanyang puso ang tunay na pagsunod. O kaya mayroong mga nag-a-attend ng church, na talagang every time na nasa church sila, maganda yung kanilang sinusuot, mukha silang religyoso, lagi silang nakasmile, lagi silang nakatingin sa kanilang Biblia, pero ang dahilan pala kaya pala pupunta sa church ay para pala magpakita, magpapansin sa kanyang crush. Kasi ang gusto ng crush niya, religyoso. O, magpapakita ako na religyoso ako. So, pwedeng gumawa ng mabuti ang tao at pwede natin makita na gumagawa siya ng mabuti pero sa kanyang loob ay hindi pala totoo. No? Kaya sabi ng Panginoon dito, hindi lahat ng nasasabi Panginoon ay papasok sa kanya ng langit kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon, sabi ni Kristo sa verse 22, ay marami, hindi po konti ang sinabi niya. Ibig sabihin, itong mga tao na ito na nagsasabi sila ay nananampalataya kay Kristo, marami pala sa kanila ay mga hindi totoong nananampalataya. Sabi nito, marami ang magsasabi sa akin na sabi niya, Panginoon, Panginoon. Yan, yung mga religyoso na yan. Hindi ba? Diba? Ito yung problema nila. Hinahanap nila yung validation nila, yung pagtanggap ng Diyos sa kanila, hindi dahil niligtas sila ni Kristo, kundi meron silang ginawa sa ngalan ni Kristo. Kaya sabi ko, hindi po lahat ng ginagawa natin sa ngalan ni Kristo ay tama. No? Kasi meron mga gumagawa sa ngalan ni Kristo na pakitang tao lamang. Sabi ng mga ito, hindi ba kami nagpropesiya sa pangalan niya? Ginamit niya ang pangalan ni Kristo at siya ay nagpropesiya. Ano ba? Nagpalayas ng demonyo sa inyong pangalan at iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang kapangyarihan. Totoo na ginamit nila ang pangalan ni Kristo to invoke the name of Jesus Christ at gumawa sila ng mga malahimalang ginawa. Pero akala nila kaya nila nagawa yung mga bagay na yun dahil sila'y karapat-dapat na gawin yung mga bagay na yun. Na sila'y mas mabuti kaysa sa iba at gino-glorify nila yung paggawa nila nito para kay Kristo. Yun yung pinagmayabang nila kay Kristo. Yung mga ginawa nila sa ngalan niya. Kaya ang ginawa ng Panginoon, at kung magkagayon, ipapahayag ko sa kanila, sa mga taong ito, hindi ko kayo kilala kailanman. I never knew you. Remember guys, ito yung mga taong nasa church. Naka-long sleeve na polo, naka-slacks na pantalon, naka-leather shoes, naka-palda, mahaba ang buhok. Sila yung mga yan. Sila yung mga religiosong tao na every Sunday nagpupunta dyan. Kilala nila si Kristo, kapatid, sapagkat ginagamit nila ang pangalan ng Panginoon. Amen po ba? Pero tingnan mo kung sinabi ng Panginoon. Hindi niya sinabi, kilala kita kahapon, pero hindi na kita kilala ngayon. Kilala kita ng 20 years na nag-attend ka ng church, pero isang araw, hindi na kita kilala. No! Ano sinabi ng Panginoon sa kanila? Itong mga taong religyoso na to. Depart from me. Lumayo kayo sa akin. I never knew you. Ibig sabihin, kahit nung umpisa pa na ikaw ay nandito sa church, hindi ka talaga kilala ng Panginoon. Ito yung nakakatakot. Nakakala mo, ginagawa mo yung mabuti, mukha kang mabuting tao, talagang tama yung ginagawa mo, nag-attend ka ng church, pero hindi ka pala kilala ng Panginoon. Ito pa. Sabi niya, lumayo kayo sa akin, kayo'y mga gumagawa ng kasamaan. At why is this? It's because of their arrogance sa kanilang kayabangan. Kaya sila inawag ng Diyos na mga makasalanan, mga gumagawa ng masama. Mind you, these are religious people. Mga reliyosong tao po yung mga to. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, I never knew
you. Anong makikita natin dyan? Maaari magamit ang isang katawan ng tao upang magawa ang mga mabubuting gawa ng Diyos. Amen po ba? Kasi yung mga to, kahit wala sila kay Kristo, ginamit sila ng Diyos upang makapagpagaling ng mga may sakit, makapagpalayas ng mga demonyo, sapagkat ginagawa nila ito, sapagkat hinayaan ng Panginoon na gawin nila ito sa pamamagitan ng kanilang mga katawan. Ngunit ang problema sa mga tao na ito, akala nila yung paggawa nila na yun sa ngalan ni Kristo ay ang kanilang ticket upang sila'y makapasok sa langit. Pero hindi. So, maaari magamit ang isang katawan ng tao upang magawa ang mga mabuting gawa ng Diyos sa kanyang mga nilikha, ngunit ang puso nila ay malayo sa Diyos. Kaya ngayong gabi, tingnan niyo muna ang inyong puso. Bakit po tayo nandito? Nahihiya lang ba tayo kay pastor? Nahihiya lang po ba kayo sa mga manggagawa? Or nais nyo lang ba na ipakita na talagang religyoso kayo? Or totoo ba na totoo na tayo, ang ating mga puso ay na kay Kristo na? At kaya ginagawa natin ito dahil mahal natin ang Panginoon na siyang unang nagmahal sa atin. Ito mga bagay ito, isipin natin mamaya kapatid. Kasi, pwede kasi mukha siyang gumagawa ng mabuti at parang sumusunod sa Panginoon, pero ang totoo, pakitang tao lang. Diba? Dahil nakatingin siya sa kanyang mga ginagawang mabuti, yung Pariseo kanina, siya ay naging arrogante sa harapan ng Diyos. Upang maging makapangyarihan ang pangalan ng Panginoon sa buhay natin, may kailangan mangyari sa buhay natin. Ano ba kailangan mangyari sa buhay ng isang Kristiyano? Upang maging makapangyarihan ang kanyang pangalan, upang magamit tayo ng totoo ng Panginoon? Ano sabi niya? Deny yourself. Kalimutan ang iyong sarili. Take up your cross. Patayin ang iyong sarili. And follow me. Ano po yung ibig sabihin nun? Nakalimutan mo ang iyong sarili at patayin mo ang iyong sarili sa krus. Ito po. Kailangan mayroon tayong pagpapakumbaba at pagsuko ng ating buhay sa Panginoon. Yan po ang kailangan natin gawin. Upang ang pangalan ng ating mahal na Panginoon sa Kristo ay maging makapangyarihan sa ating buhay. Maaaring gamitin mo ang pangalan ng Kristo, pero ito'y pakitang tao lamang. No? Basahin natin, bakit ko sinasabi ito, Acts 19:11 to 20. No? Ito yung kwento ng mga anak ni Sceva. Sino po yan? Isang high priest, isang pinakapulong pari ng Judea noong unang panahon at meron siyang mga anak na lalaki. Basahin natin ito sa Acts 19:11 to 20. Si Pablo rito kapatid ay nasa Ephesus. Alam niyo pa yung Ephesus kapatid? Ito po yung modern day Turkey. Yung mga tao dyan ay nagpa-practice ng mga arts, mga witchcraft kapatid. Yung pangungulam, ganyan, no? Mga bahita, ganyan, mga sorcery. At mayroong mga tao dyan, kapatid, na nagpapalayas talaga ng mga demonyo. Hindi ko alam kung sinong Diyos yung kanilang ini-invoke upang makapagpalayas sila ng demonyo. Pero mayroong mga tao ganyan, na ang kanilang profesyon, ang kanilang mga pagpipinta na yung pagpapalayas ng mga demonyo, tinatawag nila mga exorcist. No? So dito, kapatid, meron tayong kwento sa Acts chapter 19, verse 11 to 20. 11. Gumawa ang Diyos ng mga di pagkaraniwang himala. Tinawalan natin, is that the book of Acts? Is that the book of Acts? Yes. Ang sabi ng iba, this is the book of the Acts of the Apostles. Sabi nila, ito yung mga gawa ng mga apostol. Pero hindi nila alam, there's more deeper meaning than that. Is it the apostles that do the miracles? Or is it God Himself? At dito makikita mo na this is not just the acts of the apostles, but this is the act of Jesus Christ Himself. Kaya balita mo dito sa ilalim, gumawa ang Diyos. Ang Diyos mismo ang gumagawa nito. Gumawa ang Diyos ng mga di pagkaraniwang himala at ginagamit niya ang kanyang apostol, ang nangangalang si Pablo. Okay. Gumawa ang Diyos ng mga di pagkaraniwang himala sa pamamagitan ng mga kamay ni Pablo. Alam niyo, kwento na yan, di ba? Ginagawa ng mga tao, may mga panyo and everything, tapos gumagaling sila. Basahin natin.
Kaya ang mga panyo o mga tapis na napadikit sa kanyang katawan ay dinala sa mga may sakit, nawala sa kanila ang mga sakit at lumabas sa kanila ang mga masasamang espiritu. Ibig sabihin, makawakan lang na nila si Pablo ay parang siyang kabanal-banalang si Kristo na kapag ginawakan mo siya, lahat ng mga iyong mga sakit, lahat ng mga masasamang espiritu sa iyong katawan ay mawawala. Si Pablo ba yun? Hindi. Sino siya? Ang Diyos na ating mahal na Panginoon sa Kristo. Take note, kasi we have a tendency to glorify ourselves. No? Minsan na may mga kwento na after daw ng fasting, nililas niya itong tao na ito at pinagaling siya ng Diyos. Bakit yung pinagaling ng Diyos? Kasi fasting daw siya ng 40 days and 40 nights. Is it the fasting? Or is it God Himself na napagaling sa Kanya? Minsan, we have a tendency to glorify ourselves. No? Ito si Pablo, kapatid, ay nagpapagaling ng mga karamdaman at nagpapalayas ng mga demonyo. Kaya nga nung masaksihan ito ng mga Hudyong ito, ay ito yung ginawa nila, basahin sa 13. Ngunit may ilang mga Hudyong pagala-gala na nagpapalayas ng masasamang espiritu. Ibig sabihin ito yung trabaho nila, itong mga Hudyo na ito, sila yung mga exorcists, nagpapalayas sila ng mga espiritu. Ang nanghangas na bigkasin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo sa mga may masasamang espiritu. Kasi nakikita nila na si Pablo nakapagpalaya siya ng mga demonyo sa ngalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kilala nila si Kristo? Check. Kilala nila si Pablo? Check. Alam nila yung ginagawa ni Pablo? Check. Tama yung ginagawa nila. Magpalayas ng demonyo sa ngalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Tulad ng sinasabi ng mga modern day Christians ngayon, basta gamitin mo lang mga pangalan ni Kristo, lalaya sa mga demonyo. Tama, yung formula nila, ay po ba? So, talagang pinapapastan nila kung yung ginagawa ni Pablo. Bibigkasin ang pangalan ni Kristo sa mga masasamang espiritu. So, nangyari, sinabi nila ito, inuutusan ko kayo, sabi niya sa mga masasamang espiritu, ito mga Hudyo na ito, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ni Kristo. Alam nila yung pangalan ng Panginoon. They invoke the name of Christ. Diba po ba? Sabi nila, sa ngalan ni Kristo, inuutusan ko kayo na umalis sa tao nito. Inuutusan ko kayo sa pamamagitan ni Jesus na ipinapangalan ni Pablo. Ano nangyari? Sino yung mga tao na yan? Sa mga 7 anak na lalaki ng isang pinakapulong parang Hudyo na pangalan ay Esqueva or Esquiva ang gumagawa ng mga ito. So 7 sila mga lalaki na anak mismo ng isang pinakapulong pari. So may mga estado sila sa buhay, may mga pinag-aralan, maraming mga pariseo yung mga yan na gumagamit ng pangalan ni Kristo. Tama ba? Yung check. Religyoso? Check. Yung tatay ay may kapangyarihan? Check. Gumagawa ng mga malahimalang mga bagay? Check. Ginamit ang pangalan ni Kristo? Check. Alam nila yung ginagawa ni Pablo? Check. Lahat ng checklist upang upang gamitin ang pangalan ni Kristo ay ginawa nila. Amen po ba? Pero tingnan natin kung ano yung response ng mga demonyo sa kanila. Basahin natin kapatid sa 15. Ngunit sinagot sila ng masamang espiritu. Sabi ng masamang espiritu, kilala ko si Jesus. At kilala ko si Pablo. Ngunit sino kayo? Makikita mo dyan, kapatid, na itong mga demonyo pala ay may knowledge and wisdom kung sino si Kristo. At kung sino yung mga nakay Kristo. Diba? Sabi nila, kilala ko si Jesus. At, sino pa kilala nila? Si Pablo. Dahil si Pablo ay nakay Kristo. Pero sino kayo? Sabi niya sa mga 7 lalaki na ito. Tama yung formula na ginamit ng mga lalaki. Ginamit na rin pangalan ni Kristo. Ginawa nila lahat ng ginagawa ni Pablo sa mga relihiyosong tao, sa anak ng pari, sa mga mayroong estado sa buhay ng pinag-aralan. Pero, anong ginawa ng diablo? Anong ginawa ng demonyo sa kanila? Sila ay tinanong, sino kayo? Alam mo yung nangyari sa kanila?
At ang taong kinaroroonan ng masamang espiritu, yung taong sinaliban ng masamang espiritu, ay lumukso sa mga 7 tao na ito at silang lahat ay dinaig ng masamang espiritu na ito. Napakalakas sa masamang espiritu, wala silang nagawa. Kaya tumakas sila sa bahay ngayon na hubot-hubad. Wala silang nagawa, kapatid. Pag sinabi hubot-hubad dyan at sugatan, that means they went out of the house shameful. Nakakahiya sila. They are embarrassing. They invoke the name of Jesus, pero hindi sila kilala ng Diablo. Ano nangyari? Nalaman ito ng buong mga taga-Epeso. Nalaman ito lahat ng mga niran sa Epeso, mga Hudyo, at hindi mga Griego. At anong malaman na yung kwento na ito? Sinidlan silang lahat ng takot. Sapagkat si Pablo nakapagpalayas ng demonyo. Pero itong 7 lalaki na ito na kanilang tatay ay isang pinakapunong pari at sila yung mga relihiyoso, mga tao, hindi sila nakapagpalayas ng demonyo sa ngalan pa ni Jesus. Kaya mga tao ay sinidlan ng takot. Pero pinuri ang pangalan ng Panginoong Jesucristo na itong tunay na Kristo ay hindi gumagamit ng mga huwad ng mga tao, kundi mga tunay na mga tao nasa Kanya lamang. No? Kaya ang 18, marami rin naman ang mga nanampalataya ang dumating at ipinahayag at ibinubunyag ang kanilang mga gawain. Marami sa mga gumagamit ng mga salamangka ay tinipon ang kanilang mga aklat at sinunog sa paningin ng madla. Sabi mo ang Epeso ay maraming mga magkukulang dyan, maraming mga witchcraft, mga gumagamit ng iba't ibang mga salamangka. Lahat daw ng mga aklat nila na ginagamit nila sa pangungulam at sa paggawa ng mga black magic. Ano ginawa? Sinunog nilang lahat. Kasi nalaman nila wala pala sa mga ginagamit nilang mga aklat ang kapangyarihan upang makapagpalayas ng mga demonyo, kundi nasa totoong pangalan ni Jesucristo. Sa gayoy, lumago at lubos na nanaig ang salita ng Panginoon. So marami ang naniwala sa ating mahal na Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ni Pablo, sapagkat hindi pala sa mga aklat na iyon na ikaw ay makakagawa ng mga himala. Ano yung conclusion dyan? Hindi sa estado ng tao o sa kaparaanan ng paggamit ng pangalan ng Panginoon ang kapangyarihan. Diba? Ginawa naman nila ng tama. Ginamit nila yung pangalan ng Panginoon sa mga relihiyosong tao. Pero hindi nila nadaig ang Diablo. Saan ang totoong kapangyarihan? Ang totoong kapangyarihan ay nasa pagsuko sa Panginoon. Ito po ay pagsusumailalim sa kanyang kaharian at kanyang kapangyarihan. Luke 10, kapatid. Luke chapter 10, verse 1 to 12. Pagkatapos ng mga bagay nito, ang Panginoon ay humirang ng 70. Pinag-aralan natin ito nung last Sunday. Alam niyo ba yan? Marami ang aanihin, pero konti ang... Ito po yun. Ito po yung verse na yun. No? I-exegete ko po sa inyo. Luke 10, 1 to 12. Pagkatapos ng mga bagay nito, ang Panginoon, which sa animal ng Panginoon Kristo, ay humirang ng 70. Bumili siya ng 70 mga tao. Sino yung mga 70 mga tao na yan? Hindi po natin kilala. Pero mga disipulo ng Kristo at wala silang estado sa buhay. Sila yung mga mangingisda o mga shepherd o mga nasa laylayan, mga mahihirap na mga tao. Bumili siya ng 70 sa kanyang mga alagad at sila'y sinugo, dala-dalawa, na una sa kanya sa bawat bayan at dako na kanyang pupuntahan. At sinabi niya sa kanila, totoong marami ang haanihin, subalit kakaunti ang mga manggagawa. Sabi niya. Kaya, italangin ninyo sa Panginoon ng pag-aani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Sinabi ng Panginoon na dumalangin daw sila sa Ama sa langit, na magpadala ang Ama na mga manggagawa sa kanila upang marami ang aanihin. Press. Humayo kayo, sabi ng Panginoon sa Kristo, sinusugo ko kayong
gaya ng mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Ibig sabihin sila yung mga Kristiyano na kanyang sinugo at maraming pwede silang patayin. Sila yung mga kordero, kapatid, na nasa gitna ng mga asong gubat. No? They are what? Lamb surrounded by wolves, kapatid. Ng mga lobo. Pwede silang lapain, pwede silang kainin. No? Pero sinugo sila ng Panginoon. Sabi niya, huwag kayong magdala ng lalagyan ng salapi o supot o mga sandalyas at huwag ninyong patiin ang sino man sa daan. Basta focus lamang kayo sa mga bawat pamamahay. Sabi niya, sa alinmang bahay kayo pumasok, sabihin niyo muna, what? Peace be with you. Kapayapaan nawa sa bahay na ito. Ito yung lagi niya sinasabi. Sabi niya, pumasok niyo sa bahay nila, sabihin mo sa kanila, peace be with you. At kung magkakaroon, sabi niya sa 6, at kung doon ay may anak ng kapayapaan, meaning yung mga hinira ng Diyos, yung mga pinili ng Diyos, kung mayroong mga pinili ng Diyos doon sa bahay na iyon, ang inyong kapayapaan ay mananatili sa kanila. Ibig sabihin, they will respond to the gospel. They will respond to the grace of God. Sila yung mga pinili eh. Pero, kung wala, ibig sabihin, babalik sa kanila ang kapayapaan. Meaning the gospel will just go back to themselves. No? Yun yung dahilan kung bakit evangelism. Pag napunta tayo sa isang lugar, hindi natin alam kung sino yung mga pinili ng Diyos. Malalaman na lang natin kung mayroong nag-responde sa mensahe ng Ebanghelyo. At manatili kayo sa bahay region, kainit at inumin ninyo ang anumang ihain nila. Sabi ng Panginoon sa Kristo, kung maghahain sila ng pagkain, kainit at inumin ninyo. Sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang sahod. Ibig sabihin ko, ikaw ay manggagawa ng ubasan ng Diyos, dapat ikaw ay pinapakain at ikaw ay pinapainom ng ubasan ng Diyos. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Sabi niya, pwede mag-focus tayo sa isang bahay. At sa alimang bayan kayo pumasok at kayo kanilang tanggapin, ay kainin ninyo anumang iaahin sa inyo. 9, ito yung utos niya. Pagalingin ninyo ang mga may sakit na naroroon. Ito yung utos ng Panginoon. Binigyan niya ng utos itong 70 na ito na pagalingin nila lahat ng mga may sakit. Pinagaling na yung mga may sakit. Yes! No? At sabihin niyo sa kanila, ang kaharian ng Diyos ay lumapit na sa inyo. Sila yon, kapatid. Sila na nagpapagaling ng sakit. Sila na nagbibigay ng kalokohanan ng Diyos. Sila ang ginamit ng Diyos. Sila ang kaharian ng Diyos. 10. Subalit sa alimang bayan kayo pumasok at hindi kayo tanggapin. Lumabas kayo sa mga lansangan nito at inyong sabihin, maging ang alikabok ng inyong bayan na kumakapit sa aming paa ay ipinapagpag namin laban sa inyo. Subalit alamin ninyo ito, ang kaharian ng Diyos ay lumapit na sa inyo. Meaning kung ang bayan ay hindi po sila pinaniwalaan, pagpagin na natin yung ating mga paa sapagkat matatanggap na nila ang kahatulan ng Diyos. Ano yung hatulan yan? Basahin natin. Sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon, higit pang mapagtitiisan sa araw na iyon ang Sodoma kaysa sa bayan yun. Kung ang Sodoma, kapatid, ay pinaulanan ng Diyos ng apoy at sinunog, itong bayan doon na ito na hindi tinanggap si Kristo ay mas masahol pa yung mangyayari sa kanya. No? So, ano yung nangyari? Sino ko ng Panginoon yung mga 70 na yan, kapatid? Sila ay naghayo ng mga salita ng Diyos. Sila ay pinili ng Diyos upang subuin niya. Matapos maghayo at maghayag ng Ebanghelyo, ang mga sinugo ng Panginoon, itong 70 na ito, ay bumalik sila. Same chapter, kapatid, Luke chapter 10, pero punta tayo sa 17. Bumalik ang 70 na may kagalakan na nagsasabi. Sabi nila ganito, Panginoon, maging ang mga demonyo ay nagpapasakop sa amin sa iyong pangalan. May kitang mo dyan, kapatid, na mayroong requirement. Ginamit nila ang pangalan ni Kristo at ang mga demonyo ay nagpasakop sa kanila. Ayan po ba? Yung kanina, mga mayroong pinag-aralan, mga anak ni Eskeva na isang purong pari, ginamit nila yung pangalan ni Kristo pero hindi natakot ng demonyo sa kanya. Ano ba yung pinagkaiba nila? Ang pinagkaiba nila, itong 70 na ito ay hinirang
ni Kristo. Pinili mismo ni Kristo. Sinugo mismo ni Kristo. Sila'y nagpasailalim sa kaharian at sa kalwalhatian ni Kristo. Sila ay na kay Kristo. So kilala nila ang Panginoon. At ang Panginoon, kilala sila. Paano natin nalaman yun? Nakilala sila ng Panginoon. Kasi pinili sila. Itong 70 na ito. Kaya sabi nila, Panginoon, nagkanak kami. Maging ang mga demonyo ay nagpapasakop sa amin. Sabi niya, sa iyong pangalan, whenever we invoke your name, ay mga demonyo ay nagpapasakop sa amin. Ito yung sinabi ng Panginoon. Ano yung sinabi ng Panginoon? 18. At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas, sabi niya, na nahulog ng gaya ng kidlat mula sa langit. Ano yung sabihin nun, kapatid? Sabihin na Satanas daw ay wala ng otoridad. Nakita niya si Satanas nahulog mula sa langit, na wala ang kapangyarihan ni Satanas. 19. Tingnan ninyo, sabi niya, binigyan ko kayo ng otoridad. Ito yung pinagkaiba natin. Ito yung pinagkaiba ng mga ibang tao sa mga 70 na ito. Wala man silang pinag-aralan, wala man silang estado sa buhay, pero dahil sila'y pinili ng Panginoon at binigyan ng otoridad ng Panginoon, nagawa nila yung mga bagay na yun na hindi pangkaraniwan sa ngalan ni Kristo. Ito yung pinagkaiba. Tingnan nyo, sabi niya, binigyan ko kayo ng otoridad, sabi niya. Natapakan ang mga ahas at mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapalakit sa inyo. This is in reference, kapatid, na sinasabi ng Panginoon sa Kristo na kahit anumang danger sa buhay ninyo, lason man yan o kung ano pa man yan, kung ikakamatay ninyo, walang sino man ang makakapalakit sa inyo. This is also in reference to Romans chapter 8. Kasi sabi ni Pablo na, sino ang makakapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos? Gayun din, kapatid, kung tayo ay nasa otoridad ng Panginoon sa Kristo, walang sino man ang makakapalakit sa atin. Pero ito yung point ko, kapatid, sa next verse. Gayun man, sabi ni Kristo, huwag ninyong ikagalak ito. Huwag niyo ikagalak na yung mga demonyo ay napapasakop sa inyo. Huwag niyo ikagalak na sa ngalan ni Kristo ay nakakapagaling kayo ng mga karamdaman. Huwag niyo ikagalak na gumagawa kayo ng mga kababalaghan sa ngalan ni Kristo. Huwag niyo ikagalak ito, sabi niya, na ang mga espiritu ay nagpapasakop sa inyo. Kundi, sabi niya, mayroong mas maganda na dapat natin ikagalak. Kundi ikagalak din niyo na ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. So, kapatid, ang oras din na yun, nagalak siya sa Espiritu Santo. Si Kristo, ang anak, ay nagalak sa Espiritu Santo. At sinabi niya, nung nanalangin siya, sabi niya, Ama, ako'y nagpapasalamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at ang lupa, na iyong kinubli ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at ipinahayag mo ang mga ito sa mga sanggol. Oo, Ama, sabi niya. Sapagkat gayon ang nakakalugod sa iyong harapan. And this is the verse that is very important. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay na sa akin ng Ama. Ibig sabihin, meron siyang otoridad sa lahat ng bagay. Ang mga Muslim, ayaw nilang nakikinig. Ayaw nilang pinapakinggan ito. Nasa Biblia nila ito, nasa Quran ito, kapatid. At pag Pinoy ka mo sa kanila ito, ayaw nilang paniniwalaan. Ayaw nilang paniwalaan. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay na sa akin ng aking Ama. Walang nakakakilala sa anak, maliban sa Ama. Meaning, may relasyon. Ang Ama, kilala lang niya ang anak. At ang anak lang ang may kilala sa Ama. No? Walang nakakilala sa anak, maliban sa Ama. At kung sino ang Ama, maliban sa anak. At kanino mang ninais ng anak na ipahayag niya kung sino ang Ama. Ang pagharap niya sa mga alagad ay palihim niya sinabi, sabi niya sa mga alagad, sa mga 70, mapalad ang iyong mga batang nakakita ng inyong nakikita. Bakit? Sapagkat sinasabi ko sa inyo na maraming propeta at mga hari ang mga naghangad na makita ang inyong nakikita at hindi nila nakita at marinig ang inyong mga naririnig at hindi nila
narinig. Ibig sabihin, mapalad sila na nasa harapan na sila ngayon ng Diyos na nagkatawang tao. Na yung mga hari noon, mga propeta noon, nais silang makita ang Diyos ng harap-harapan. Pero itong mga tao nito, itong pitugpo nito, na sinugo ng Diyos sa kanyang pangalan, na gumawa ng malang mga bagay sa ngalan ng Kristo, na nakasulat ang kanilang pangalan sa langit, nakita nila mismo ang Diyos sa katawang tao, at mapalad daw sila. Sapagkat maraming mga hari, maraming mga propeta ang nais makita ang mga bagay nito. Ang tunay na pangalan ng Panginoon ay may pagbabago ng puso ng tao. May totoong pagsuko at pagsunod sa Panginoon. May paniniwala at pagtitiwala sa Kanyang salita. Pagsuko sa Kanyang otoridad at pangalan. Dahil ito ay pinapatibay ng banal na Espiritu na nasa Kanyang mga pinili. No? So dito ako matatapos kapatid ko. Kapag oras na. Acts 19:1-10. Kanina, Acts 19, di ba? That is sa mga eskriba. Magpupunta na tayo kapatid sa pinakaunang verse ng Acts chapter 19. Dito si Pablo kapatid, nasa Efeso siya. Sabi niya, si Apollos ay nasa Corinto, ngunit si Pablo ay dumaan sa dakong loob ng lupain na nakarating sa Efeso. Doon ay nakatagpo siya ng ilang mga alagad. Ibig sabihin ito yung mga Kristiyano na kapatid. They are self-professed Christians. At least sabi sa kanila, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y nanampalataya? Ito yung tanong niya sa mga alagad na ito, kapatid. Mind you, these are religious Christians, no? Sila yung mga Kristiyano, sila nubungan nila si Pablo eh. Kilala nila si Pablo. Sila yung mga Kristiyano, amen po ba? So ito yung tanong sa kanya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y nanampalataya? At ito yung sagot nila, hindi. Hindi pa namin narinig na may Espiritu Santo. No? Those who don't believe in the Holy Spirit, then there's a problem. No? Pero kang Kristiyano, pero hindi ka naniniwala sa Holy Spirit, then that's a problem. Sabi niya, hindi pa namin narinig na may Espiritu Santo. Sa 3, sabi ni Pablo, kaya sinabi niya, kung kayo'y sa ano kayo binautismuhan? Ang tanong dito kapatid, sa ano kayo binautismuhan? In what authority? In whose authority? Kaninong otoridad na kayo'y binautismuhan? Ito yung tanong ni Pablo sa kanila. Kasi nung una pa lang, upay kayo maging Kristiyano, kailangan pabautismo ka, kapatid. Sa ngalan ng Panginoon, sa otoridad ng Panginoon, sa pangalan ng otoridad. Sabi niya, kanino kayo nagpabautismo? Kaninong otoridad? Kung kayo'y sa ano kayo binautismuhan? Sinabi nila, sa bautismo ni Juan. Sino yan? Si John the Baptist. Si John the Baptist kapatid nung babautismo siya lang kapatid yung nagbabautismo ng unang panahon kaya tinawag siya John the Baptist. Nung binabautismo niya yung mga tao, ano yung message niya? Repent! Magsisi kayo! For the kingdom is at hand. Parating na ang kaharian. Ibig sabihin, hindi siya yung kaharian, kundi parating pa lamang yung kaharian. Although nabautismohan sila under the authority ni John the Baptist. No? So, nabautismohan sila sa ngalan ni Juan. That's the point. They were baptized in the name of John. Sinabi ni Pablo, nagbautismo si Juan, nagbautismo ng pagsisisi, diba? Repent! Magsisi kayo! Na sinasabi sa mga tao na sila'y manampalataya sa darating na kasunod niya. For the kingdom of God is at hand. May darating na kasunod niya. Sa mga sino yun? Ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. 6. Nang kanilang marinig, sila'y nagpabautismo. Binautismohan sila, hindi na sa pangalan ni Juan ngayon, kundi sa pangalan ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. Under the authority of the Lord Jesus Christ. Because He is the one, ang baptism ng ating mahal na Panginoon sa Kristo could only be the baptism that can redeem the sins of the people. Sabi ni Peter, baptize in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Siya lamang, sa ngalan lang ni Kristo. Kasi siya lamang kapatid, ang may redemption sa Kanya. Nang may patong ni Pablo sa kanila, kanyang mga kamay, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng wika at ng propesya. Nabigyan sila ng knowledge ng Diyos
ng Panginoon sa ngalan ng Espiritu Santo. Silang lahat ay may 12 lalaki. Sila'y pumasok sa sinagoga sa loob ng 3 buwan ay nagsalita ng mga na may katapatan. Ito daw, Espiritu Santo na ito na napunta sa kanilang katawan. Ano yung epekto? Sila'y naging matapang sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ng Diyos na mga tuwiran at nanghihikayat tungkol sa mga bagay na nauukol sa karya ng Diyos. Nakipagdebate sa iba't ibang mga tao, talagang pinaglaban nila, naging apologetic sila ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. No? Kasi mga kalaban nila noon, sino mga Griego, kapatid. Mga Griego, yung mga magagaling na mga tao, mga pilosopo, meron silang magandang filosofiya, meron silang mga Diyos-Diyosan na mga makapangyarihan. Ngunit na magmatigas ang ilan at ayaw maniwala na nagsasalita ng masama tungkol sa daan. Yung daan, kapatid dyan, is the way. No? Ang tawag kay Kristo nun is the way, ang daan. Ang tawag sa kanya nun is ang daan. No? The way. Why? Because that's given in John chapter 15. I am the way, ang tamang daan, ang dapat usama. The truth and the life. Ang tawag sa kapulungan nila nun ay hindi pa Kristiyano. Ang tawag sa kanila ay mga daan, ang daan. No? Doon din kinuha nung isang yung pangalan niya, ang dating daan, which is the way. No? Tungkol sa daan, sa harapan ng kapulungan, no? So, masama yung tinasabi nila sa daan na ito, sa pananampalatayang Kristiyano. Kanyang iniwan sila at sinama ang mga alagad at nakipagtalo araw-araw sa bulbulwagan ng tirano. Itong mga 12 ito na napabautismo sa ngalan ni Kristo, ang epekto ng pananampalataya nilang totoo na pininisan ni Kristo na sila mayroong Espiritu Santo sa kanilang buhay ay naging matapang sila sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Pinagtanggol nila ang ating mahal na Panginoon Kristo mula sa kanyang mga kritiko araw-araw, kapatid, sa mga Griego na ito. Ito yung patuloy sa loob ng alam nyo, ilang taon? 2 taon. Kaya ang lahat ng mga nindirahan sa Asya at nakarinig ng mga salita ng Panginoon, ang mga Hudyo at mga gayon din mga Griego ay naniwala sa ating mahal na Panginoon Kristo. Tingnan mo, tunay na epekto ng pangalan ng ating mahal na Panginoon Kristo. Kung ikaw ay tunay na binautismuhan sa pangalan ng Panginoon, ikaw ay magiging matapang sa pagpapalaganap ng kanyang tunay ng Ebanghelyo. Pagtatanggol mo siya, kapatid. Kung isang araw nga, pinagtanggol ko ang Panginoon sa isang Muslim. Meron ako nakausap na isang Muslim. No? Hindi pa niya ako binibigyan ng pagkakataon, pero alam ko, kahit papaano ay pinagtanggol ko ang Panginoon. Ang mapapasailalim sa pangalan ng Panginoon ay may kapangyarihan. Maging matapang, kapatid, sa pagpapahayag ng katotohanan ng Diyos dahil meron tayong katuwang. Dahil tayong lahat ay tinutulungan ng Espiritu Santo. Amen po ba? Okay na. Hindi po lahat ng gumagamit ng pangalan ni Kristo ay tunay na nasa Kanya. Yamang yung mga taong na kay Kristo lamang ang pwedeng gamitin ng pangalan ni Kristo sa tamang paraan ng may otoridad. Okay? Kaya, I'm taking this moment na don't use the name of the Lord your God in vain because there is power in the name. Minsan kinukorek ko lang ang asawa ko sabi, sus! Sino ba yung sus na yan? Don't use the name of the Lord in vain. No? Itong mga bagay nito, kapatid, ay may halaga. Because for a Christian, the name of the Lord is the name above every names. So if we're going to put it into a perspective, it is like this. Ang ngalan ng Diyos ay magamit para sa kakaluwalhati ng kanyang pangalan. Hindi dahil ngayon lang ang ulo mo ay masabi, sus! Ano ba yan? No? Bisa ganyan tayo Dadagan tayo pa, sus! Maria Joseph! Pero again, don't use the name of your Lord in vain. Ama, maraming salamat sa mga salita ng Salita Diyos sa makapangyarihang pangalan na ibinigay sa amin. Maraming salamat at hindi po kami iniwan, hindi pinabayaan ng Diyos at binahagi mo itong katotohanan dito sa amin upang malaman na kung gaano kahalaga na kami ay nasa iyo at ikaw ay nasa amin at kilala mo kami at ang iyong pangalan ay makapangyarihan na nagbabago ng aming buhay at nagagamit namin ng iyong pangalan upang ang lahat ng aming mga kaaway ay mailagay din namin sa aming mga paanan. Maraming salamat o Diyos sa dakilang biyaya na ito.
At sa pagpapatuloy na aming gawain, i-bless mo bawat isa na narito, mahal na Panginoon, dahil tigit sa mga magbibigay sa susunod na bahagi. Dalangin sa pangalan ni Jesus.